Good morning, the Philippine Councilors League of Iloilo. I have the great honor to present to you the next Vice President of the Republic of the Philippines, the Eagle of Mindanao, Mayor Inday Sara Duterte. Maraming salamat. Maraming salamat to Honorable Ramon Soriano. We are now on two digits na lang, may 2 digits na lang ang ato ang active cases. Same po with patients inside the Southern Philippines Medical Center, 2 digits na lang ilahang mga COVID-19 cases dito, may. And sa ato ang vaccination, may. Po. Ang ato ang first dose is 1,191,694. Kamay na lang. So base sa target nato, we are at 91.68% already. And then sa second dose nato, may not far behind, 1,046,084. Kasabot ang ato ang fully immunized, 2 doses na sila is 80.47%. Opo. And pinahanglan nato may i-recognize. Okay na, ma'am. Medyo na unstable ang amo ang connection ka Jot. Okay na, Glenn? Yes, thank you kay Glenn. Ayan, so we're already at 91.68. Yes po. Kaayo imuhang sound. Okay. Okay, ayan. Kani ma'am, okay na ma'am. Check. Okay. Okay. Ayan, so kaganina ma'am, before tanawala ka Jut, no, ang ato ang vaccination update, 91.68% para sa first dose and 80.47% para buyag-baya ma'am, no, nga nakapaspas ang ato ang paggukod, particularly kaning second dose nga number. Ang atong anticipation ani ma'am na abay nahatag nga projection si vaccination cluster, are we going to achieve herd immunity before the Christmas day, or unsa nga to ang projections within the year with the kining number nga naata karon? Wala man sila projections, may gapadayon man ang ilaha every day, gapadayon man ang ato ang kuano
we're supposed to be at 9,000 per day para mahuman nato ang mga first doses by December 31. But I think with the next bayanihan bakunahan na days katong national vaccination nato sa COVID-19, we can add more. So basin maybe achieve na to ang 100% sa first doses. But sa second doses, I do not think that we will be able to make it in 15 days na lang. Okay. Bisan pa But definitely by the end of January 31, I think mahuman nato ang mga second doses based on target nato na 1,299,000 na kuan vaccines. Naamagi ma'am no, daghan baya gyud ang kining holidays this month, 24 daan, 25. May Tapos hinay ka ay mong okay. Kamusta ba to ang signal connection din na Glenn? Okay lang. Okay, basi kinahanglan na nato Okay. Ana ma'am, okay ato ang audio dira ma'am. Iduol na lang siguro ang mic. Na. Okay, ma'am. Apa. Yan. Apa. Opo. Okay. Daghan og kanang mga holidays, ma'am, this December, no? 24, 25, December 30, and then 31, and then January 1. Daghan nang hutana kung ang mga adlaw before and after ba daw ani, bisan pa nga holiday mood na ang mga tao, abri ba daw gihapon ang mga vaccination sites, ma'am? We will make the necessary announcement, May. I-check sa nato with the vaccination cluster kung mag-open sila. Sorry, announcement. So we'll wait, no? Kay ang uban basi nga kanabitang mga manguli ay bitaw dinhi ay sa Davao na lang ko magpabakuna, dinha na lang ko magpabakuna. Gikan sila laing lugar ba unya maka-decide nga pag uli na lang nako dinha na lang ko magpabakuna unya. Basig mapalaw sila kay basi nga dili available, no, ang mga vaccination sites nato kay tungod sa mga pizza nga basig dili abli ang ilahang vaccination hubs. Okay. How about sa to ang city employees, ma'am? Naa ba tay update as to the fully vaccinated employees sa City Hall? Yes, sa City Hall nato na numbers, May. Doon na tayo COVID-19 na data nato sa City Hall. Vaccination po. Number of COVID-19 cases nato is 945. Ang recovered nato may is 916. Ang active cases nato is 19 kabuok. And then ang expired nato is 10 kabuok. Sa vaccination naman po, we are at 18,597. And we are still aiming to vaccinate the remaining 613 personnel may sa ato ang City Government of Davao. Okay. Yan, 613. Sagol na ni ma'am, no? Both regular and COS, JO, consultants, and volunteers. Yan. Dili nato ginaihap as city government personnel ang volunteers, may. We only count permanent employees, job order, contracts of service, and consultants. Maura po na siya ang gina-consider as city government personnel. Volunteers are not considered as personnel. Okay. Ma'am, unsa pa ba kadagan ang ginapangitan nato sa Vax cluster, ma'am, no? Ay, palihog kong duul sa mic. Okay, kana siya, ma'am. Yan. Apo. Okay. Sa itong vaccination cluster, ma'am, are we still having that challenge nga naka-encounter gyapon ta og kining mga hesitant nga mga tao and naabatay dugang nga mga strategies nga ginahimo karon so we will convince them to get vaccinated?
Yes, of course, yes. Naagi na siya may naagi mga tao na hantod karon na dili gid sila open for vaccination, and since dili man mandatory ang ato ang national vaccination program, we can only encourage them na magpa-vaccinate, no. Diri sa ato sa City Government of Davao May, our strategy is to provide counseling dito sa 613 kabuok. So we will exert our best effort na number one, ma-counsel sila, and then number two, matubag ang ilahang mga questions, and then number three, ma-address ilahang hesitancy so that we can vaccinate more, no? If not the entire 613. Gisugdan naman nato ma'am no sa pinaagi sa executive order, gisugdan nato sa employees nga ang i-prioritize, for example sa mga non-regular i-prioritize og hire next year are only those who are fully vaccinated. Naapot ba ta ingon ana nga policy ma'am nga i-apply nato, for example sa mga taxpayers nato sa mga markets nga naga renta og mga stalls, nagabayad og arkabala, nga kung kinsa lang tong pasudlon sa usa ka government-owned nga establishment or facility, dapat mga fully vaccinated lang pod ang dawaton didto. Yes, may. Opo. Sa markets nato, opo. Sa taxpayers, wala. May. Sa markets nato, kadtong mga renters nato, sa ato, ang mga public markets only, may, kadtong owned by the government, we have that target na ma-vaccinate sila tanan. Okay. Kanusa na to ni-implement? For others na taxpayers or musulod sa mga government offices, wala tayong nga na mando, ma'am. Okay. So kani sa public markets ma'am, kanusa nato ni siya i-implement nga, because ang gusto lang man nato is ang mga vendors ma-vaccinate. Opo, dugay na ta nag-implement may when nag-roll out ta sa ato ang vaccination program, isa na sa task na gi-assign sa ato ang City Economic Enterprise. Yes. So almost all ang ato ang mga public city government-owned markets are more than 90% na sila sa vaccination nila. Although wala pa sa ilaha ang naka 100%. Okay, more than 90% sa public markets di ma'am ha. Public markets. Okay, so maka-expect na ma'am na by next year, kung naay gusto mo sulod, for example, magrenta og mga stalls nato din sa public markets, the city government will only accept those who are fully vaccinated and dili to pwede itong wala pa. I-prioritize ang fully vaccinated. Now karon kung makuha siya tanan sa mga fully vaccinated, then least priority na ang mga unvaccinated. Okay, kana siya kuan ni siya. Kining klaro na siya. Alright. So, ban nga mga pangutana natin, mga questions siligikan sa ang mga friends ikan sa media. Another is, kumusta ang assessment nato ma'am sa ato ang COVID-19 task force sa compliance sa mga establishments sa health protocols karon nga mas nagadaghan ng mga tao sa mga establishments, mga malls ug uban pang lugar? May pwede iduol ang imong microphone? Yes ma'am. Opo. Okay, check. Kumusta ito ang audio, ma'am? Okay lang? Okay. Nabatay pwede Oo. Magod kaayo siya. Okay. Naay kuan? Problema ito ang connection? Kusog na? Sige. Okay. Another question, ma'am, is unsang assessment karon sa ato ang task force, sa COVID-19 task force, sa compliance sa mga establishments sa health protocols, especially nga mas nagadaghan ng mga tao karon sa mga malls and sa mga simbahan ug uban pang lugar? Yes, ang ato ang prevention and enforcement group sa ato ang response cluster may nagapadayon gihapon sila og monitor and remind sa mga tao and sa mga establishments na naipadayon gihapon ang pag-implement sa minimum public health standards. Basically, the mask, the distancing, and the availability of hand washing facilities. Ayan, availability of hand washing facilities. Kani siya ang murag kasagarang kulang, ma'am, ang hand washing facilities.
Hand washing. Usually may naa naman na siya sa banyo. Kung naay restroom toilet na pud nay kuan ugasanan. Okay. Another ay sa daghan po nagapangutanan na po sa ato ani karon. Policy sa city about sa caroling. Naa na ba taw ta ma'am? We'll have to check kung unsa ang guide ani sa to ang prevention and enforcement group may. Okay. Prevention and enforcement group. Okay. Sige. So wayan siguro nato po og kanang Telor si Ma'am Lorna Mandin. Opo. Another is assessment nato karon ma'am sa distribution of pinaskuhan through the DQR o sa report nga nakaabot sa ato sa first few days sa paghatag nato pinaskuhan. Yes, sa first few days, ma'am, may as expected no na ay mga kuan gihapon na technical glitches. Po. But so far karon gapadayon man ang ato ang pag-release no sa ilahang mga grocery packs pinaagi sa ilahang DQR. And magpadayon gid na siya may until next year. So dili na kinahanglan nga magtapok sila, magpila sila karon. Mga musunod na adlaw because it will continue on until January of next year ang pag-release. Ayan. That is intended para dili mag-mass gathering ang mga tao. Taas ang oras nga di-allot nato for releasing of grocery packs. Ninyo dinha sa ato ang DQR. Kani pod siya may gibuhat nato na ingon ani para wala na magtapok tungod sa distribution sa ato ang mga grocery packs and gi-address na po nato tong pahalipay sa Taal which is traditionally ginabuhat nato December 25 no dito sa Taal sa Bangkal, but since we cannot do that again this year because it will certainly create mass gathering dito, so butang nato tanan na sa mga DQR na lang sa mga tao ang ilahang mga grocery packs. Ayan. Which we think is also very advantageous since dili man pud tanan tao makaadto dito sa Taal para sa pahalipay sa Taal. Okay. Alright. Daghan karon ang kuan ma'am ba murag nag-uol kay ang uban nakadawat na sa ilahang mga pahalipay nay uban nga kanibitawng dili makalagin daghan kay mga concerns tungod aning pahalipay ang ilaha lang siguro gusto madunggan ma'am makapaniguro ba si Mayor Inday Sara sa mga Davaoenyo nga mahatagan silang tanan? Naganda may base sa DQR. Okay. We based the preparation based on DQR statistics, which gina-assume nato is reflective of the residents of Davao City. 18 years old and above lang ni may siya. And kana na statistics makit-an man na nato sa atong ang DQR. So importante may ang ato ang DQR may it is very important. Make sure nga confidential siya. Imuha lang siya, imuha siya nga i-protect, no? And then number 2, make sure na you do not lose your account. Yeah. Kay tungod mauna ni imuhang permanent DQR. So any social services or any disaster assistance diri na musulod sa DQR may. And then hopefully ang musunod na administration may will still continue to use the DQR para sa mga ayuda and mga gifts para sa residents of Davao City. As well as kaning ato ang DQR may will also be our e-wallet for Davaoenyos, and the hard plastic card will also serve as the senior citizens ID and the PWD ID sa kanina sector, which will also be linked sa ilahang bank accounts. Wow. So very very important gyud ang DQR nato may mao na siya ang ato ang
para wala na tay di na ta magtapok, di na ta magsigig patawag sa mga tao, mao na ang ato ang gamiton pag doon natay ihatag na assistance. Everything sa ato ang mga kaigsuunang gabuwenyo. Everything will be done virtually, ma'am, no, electronically, and this is more convenient, this is more accessible sa katawhan, no, and very kuan pod kini bitong efficient nga pamaagi. Pila ba ka buok, ma'am, if na kay figures in pila ang na-register sa DQR? Kay kabalo ko nga with the pahalipay karon daghan na ang naga-register karon but base sa statistics na to nga gibasihan na to sa to ang budget for this pahalipay, pila ang na-register? Ang katug yung pinakauna nato, May, because we started the DQR for contact tracing adtong November of last year. We were around 1.8 million. Pero dili limpyo tong dili clean records ang 1.8 million at that time, May, 1 year ago. And naapod dito appeal sa IHAP ang non-residents of Davao City. Those who registered as non-residents kay visiting lang sila dire sa Davao City. Sa pagkakaroon, May, we prepared more than 1 million. Oh, wow. Daghan. Pura buyag. Prepared more than 1 million. Davao City residents. Excluding, May, doon na tayong mga exclusions, May, no? Pero anang city government employees, wala na ta naghatag sa ilaha og grocery packs because we are set to receive as provided for and as allowed by the Department of Budget and Management ang ato ang mga kaugalingon nato ng mga ginatawag man na sa uban o pahalipay, ang uban they call it bonus. So wala na tay appeal, and some sectors as well who receive other forms of kanang Christmas grants, wala po na sila i-appeal sa ato ang grocery packs. Okay. So, i-clarify lang na ako, ma'am, nga katong more than 1 million na prepare na to sa city for the pahalipay, kani siya is excluding katong sectoral and excluding city government of Davao employees. So, more than... okay. Na yung mga certain groups na wala na na-appeal din, ha? But generally, tanan, may basta doon na kay DQR and dili ka city government employee, dili ka police, appeal na din ha sa inyong DQR ang inyong grocery pa. Okay. Wow, and it's more than 1 million. Pila kaya i-gasto sa city ani, ma'am? Pera sa kaning kuan? Pera sa kaning sa sectoral? Ang ato ang magasto, May, will be the actual. So nag-andam lang ta og approximately 1.3 grocery packs, May, pero ang ato ang payment will be kanang actual na nag-claim because we expect na there will be some who will not claim their grocery packs, especially katong mga wala diri sa Davao City or dili nila kinahanglan. So naatay mga expectation na naay mga ingana. Katubong mga ma'am, tawo nga dunay problematic accounts nga dili basta-basta maka-log in due to different concerns. Yan, so 1.3 million grocery packs, so mo ni siya. Di ta makabungat og og kining worth. So kung pila ang giandam sa city for this grocery packs. And naapo day pangutana day, ma'am, because ginapaagi naman nato karon electronically ang pahalipay, no? Naapa ba daw gihapoy ma-expect nga murag traditional nga pagpanghatag og like for example GCs dito sa different groups, different sectors nga physical ang pag-distribute? Wala na po, man. Ang electronic po ang ato ang GCs, May. Okay, so electronic na tanan. So, katong mga, katong mga sectoral who are set to receive their gift checks, electronic po to. Ato lang ka sa tindahan, i-paskan mo dito, then you buy
you buy what you want. Yan. Okay. So, ano na rin siya? It's also part of the new normal na kailangan po natong i-adapt ha. Makuratan taan ni karon because it's the first time gihimo nato ni, but it's one thing na kinahanglan po natong tun-an na. Kaya di man po lang nitili sa to sa Davao City natong ginabuhat, but all over the world na ingon ani nga klase nga sistema. Anyway, sa uban nga mga pangutana, naatay uban nga mga pangutana dinhi kadjot lang. Kadjot lang Ralph ha. Okay. Naabay mga reported ma'am nga vaccine wastage diri sa to sa Davao City. So far sa report kaganina sa ato ang vaccine cluster, wala sila gi-report na wastage of vaccines. But of course, naagi na siya may impossible na walay mga ingon ana po. Because sa pag-inspect pa lang daan sa vaccines, no, kung naay hugaw nga makita dito sa sulod, dili naman na dayon siya ginagamit. Okay. Or kung masobra na ang time from the time na gigawas siya sa temperature nga kuan din nga sa freezers, and then wala pa siya magamit, dili na pud na nato gina-keep balik. Okay. So there will always be wastage, may. Alright. Sige. Naay mga questions pa diri uban ma'am gikan ka Julius Pacot of PTV Davao. Ask lang ko kay Mayor kung allowed na ba og gamit og magbaligya og torotot since ubos na ang kaso sa COVID-19 sa Davao City. Naapabay Torotot Festival karong tuiga sa pagsugal sa New Year. From Julius Pacot of PTV Davao. Doon na tayong mga activities online, may tanan na nga to ang activities from the city government. It will all be online. Pwede ba mo gamit og turutot o pwede na siya gamiton ang turutot? Okay, ayan. Kaya siguro ang usa ka concern ani ma'am kana ko naabot sa mga sidewalks na hala tagpilang turotot ay tag 30 ni ma'am sige pasuway daw bi tutut ay pangit man ni pikas na pod suway na sa sila naman ba ang sanit ang I think ang tawag ani ang hygiene ang problema sa pagbaligya og kining pagpalit og torotot dinha sa mga stores. Okay. So wala tay policy ma'am no sa pagbawal o kining baligya o palit o kining torotot, and ang Torotot Festival, Julius, according to Mayor, is posible nga himuon siya nga online. Another question gikan kang Ate Ruth Palo. Yan. First question, na ay pahalipay ang city government sa mga Davaoenos mayor pero na ay nag-ask paunsa daw gi-determine ang hatagan og GC o grocery items. Ang mahatagan ba ani mayor katulang yug na IDQR? Tama ba? One lang ang maka-receive per household? First question to ma'am. No, dili po. Every 18 years old and above na resident, because because requirement sa ato tanan ang DQR for contact tracing. So there is an assumption na tanan resident sa Davao City na ay DQR. One per household ba siya? Dili. One per DQR siya. Yeah. So one per person siya. So kung sa usa ka pamilya, 5 mo ka buok, unya purong mo 18 anyos pataas, kamong 5 na ay dakong pabibilidad nga mahatagan mo og pahalipay na kamuta na IDQR sa inyong pamilya. Okay? Ayan. Number 2, allowed ba ang Christmas party mayor? Kani siya ma'am no nga pangutan na ikapila naman po naton ina discuss dinhi, but until now murag vague lang gihapon kaayo ang siguro ang pagsabot sa mga tawo. For example, mga asosasyon, mga grupo, pwede ba ang Christmas party mayor? Balikan ta mo ma'am. Okay. Ibalik na nato ni question o niya. Okay, sige ma'am. Ang third question niya is naana ba day schedule sa booster shots for other priority groups after the senior citizen mayor?
Pwede na po ang booster shot sa healthcare workers, people with comorbidities, and senior citizens. Okay. Wala po na siya schedule because nakaalat na po ang booster lane. Ayan, naanatay booster So lane. anytime po, pwede na ninyo kuhaon na. Okay. Gikan kang Miss Kath Cortez of Davao Today. Madam, dako pa ba ang population sa mga anti-vaxxers nga need mahabol para makabot ang 100% target sa first dose this year? O dili man nato sila matawag na mga anti-vaxxers, no? We call them unvaccinated. Base sa ato ang target, mag-compute sa kamay na. Opo. Ikaw sabi na. Yan. Uy, sa talan nga mga pangutana, abli di nga to ang kuan ha, nga to ang linya for your questions. Pwede ka mo mag-live stream or ipadala ninyo through comments ang inyong mga pangutana, mga clarifications. I-key in ninyo din ha sa comment section o di ba kung ninyo gusto nga mahibalan inyong identity, pwede ninyong ipadala ang inyong mga questions or reports or sumbong sa messenger account sa Davao City Disaster Radio. And tomorrow, no, para sa mga gusto pang makahibalo about sa DQR nga pahalipay, tomorrow, third round with Sir Lembal Ortonio, alas 8 sa buntag sa programang Madayaw Davao. Kauban si James Gale ug si Lorena Soliano. Alright. Okay. May? Opo. Opo. Based on first doses, may na kakulangan nato sa target population nato, kulang taog 107,306 individuals. Okay. Dili man siguro nato sila matawag og anti-vaxxers nga we call them unvaccinated. Okay. Because most likely dili man pud ni sila tanan may nga dili gusto magpabakuna. Ang uban siguro ani wala lang siguro sila time nga moadto para magpabakuna, busy sila, and this is hopefully mao ni ang gusto nato mahagip or makatch sa mga mobile vaccination teams. Yan. Mobile vax. Dako kayo ang tabang sa mobile vaccination, ma'am, no? And this door-to-door. Daghan kay ang natabangan aning mobile vaccination and door-to-door vaccination ato by the OVM and Davao City Council. Sa lain pa nga pangutana, Sheila Lisonda of DXRP Radyo Pilipinas pilang registered sa DQR, mauna ni kaganina ato nahisgutan, pila ang budget magigahin sa palipay. Naabay breakdown ang GC and grocery packs. Breakdown sa budget. Mo siguro ang bot pa sa bot ni ma'am. Breakdown sa budget for GC and for the grocery packs. Sige. Yes, may sa next week na to na radio may andam na to ang breakdown sa budget. Okay. Ayan, some more questions here. Di lang siya magpaila. Pwede pa ask kay CM on the need to be fully vaccinated for market vendors to be able to rent a stall sa city. Yun. Yun na pag-usapan natin kanina. So, ang target is full vaccination, ma'am, no? For market vendors nga renters. Yes, ang priority nato may sa slots, sa market, public markets only na vendors are fully vaccinated. Wala pa man nato gina-consider ang pag-reopen karon sa Rojas Night Market, ma'am, no? But do you think na maupod na ang ato ang ma-expect man ugaling desisyonan ang pag-reoperate sa Rojas Night Market nga ang tanang mga vendors who will be given the kanibitang mga slots should be fully vaccinated pod? Yes, opo. Pero dili pa na sa pagkakaroon may we are really not discussing sa city sa pagkakaroon may or even by January. Dili po. We leave it to the private sector may
Kung kinsa tong gusto mag-event, kinsa tong dunay activity, and in addition to that, my parties are allowed dinha lang sa private sector. Diri sa ato sa city government wala na tanan. Okay. Parties are allowed sa private sector lang, sa government wala. And naagi hapon ta executive order, ma'am, no? Katong non-essential gatherings para sa tanan nga mga government offices, both local and national, pati ang mga barangay. Okay, gikan kang Ralph Lawrence Liamit na siya upat ka mga pangutana. First pangutana niya, ma'am, is mangayo daon tag policy. Gikan kang city sa umaabot nga simbang gabi. First question. Unsa ang policy sa city sa umaabot nga simbang gabi? Humana na siya gimitingan na sa ato ang security cluster. It's still the same. We've done a simbang gabi last year. Ang importante din na may is distancing, mask, and availability of hand washing facilities or ang pagdala sa mga tao kaugalingon nilang alcohol. Okay. Another is also update sa State of the City address ni Mayor kung kanusa. Ang ato ang State of the City address will be on December 20. Oh, okay. Yes, December 21 to 3 p.m. So wala di ay tay radio next week. We'll have the State of the City address streamed live public audience. Ayan, okay. So December 20, that's next week. Ang schedule sa State of the City address ni Mayor, alauna hangtod alas 3 sa hapon. Yan, madungga na to ang kining report sa ato ang Mayor. Okay, on December 21 to 3 p.m. Another, sa mga nagkaroon og issue sa DQR, especially those nga na-block or having issue sa iyang account, unsa ilang pwedeng himuon? Pwede sila po mag-reach out sa ato ang helpline. Okay. Or pwede nila try i-access ang ilahang account. Ayan, Ralph, anak ko po tayo nahatag kaganina nga nga helplines pod, no? Or huwat ta sa interview with the Sir Lembel or Tonyo pod para sa mas detailed nga mga steps para ma-address ang mga concerns and issues about sa DQR. Okay? Tomorrow at 8 a.m. sa programang Madayaw. Last question ni Ralph, ma'am, is clarification. Ang pahalipay sa city government, gikan na sa budget sa city government mayor? Or naapoy portion nga gikan sa sponsorship sa private sector? No, ang grocery packs nato gikan na. Ang grocery packs nato nga naa sa DQR gikan na siya sa budget sa City Government of Davao. Ayan, okay. Gikan sa City Government of Davao. Na ay follow-up question si Ate Ruth Palo of the Newsport. Yan. What do we expect on your SOCA Mayor? Ang SOCA nato sa pagkakaroon, ang first draft nila is already at 54 pages. Wow. It will be a recap of 2016 to 2021, December 2021 siya. It will focus on our banner of security and development. Sa ato ang biyaheng Do 30. We are journeying towards security and development, and we are focused on 10 areas, focus areas. So maupo na siya. Kung sa totong previous SOCA, ma'am, at updating on our 10 priority areas, maupo na siya. Pero this time, ma'am, i-appeal na nato ang gikan na sa 2016. So medyo taas-taas yun siya. And appeal na po dito ang valedictory nako or goodbyes nako para sa ato ang
residents of the city of Davao. Uy. Yan, ayaw po ng goodbyes, Ma'am B. Yan, okay. So muna Ate Ruth, on Monday, December 20, 1 to 3 p.m. So we're gonna expect kiningkuan. Taas-taas nga report from the mayor. Another, mao ni ang kasagaran day daw, ma'am, nga problema sa helplines. Ang kasagaran nga nadawat nato sa ato ang messenger is dili daw responsive. Oops. Mao ni ang usa sa mga challenges po di ay karon nga na ay mga naga-access, mga yugtabang di ay daw, pero dili daw sila matagad and unresponsive daw ang Safe Davao nga helplines. Okay. Unsa ang kining assurance nga ato ang mahatag ani sa ilahan, ma'am? I-refer nato siya sa DQR team nato, ma'am. Okay. DQR team helpline. Yun. Okay. Ang pangutana po isa din ni Hershey's Rash. Vaccinated lang makaklaim og pahalipay. Gi-clarify na po na before ni Sir Lemuel nga regardless sa vaccination status, no? Sa usa ka DQR owner makadawat og pahalipay. Okay. Kaning uban nga mga kuan tricks, uban nga mga problema about DQR, siguro ato apo ning i-take note na lang po nato ni Ate Lors yung mga DQR nga mga concerns, no, for tomorrow. Okay. Ito yun. Ipaabot lang namo sa inyong programa nga ang helplines, helpdesk, contact info sa Safe DQR. Wala nagatubag sa amo ang mga pangutana ilabi na sa invalid credentials ug unsaon pag-retrieve sa accounts sa mga dili active ug nawala ang SIM card ug number. Wa pa man ang anunsyo sa palipay, nag-try na kog contact sa email, messenger, chat o pagtawag sa telephone number. Apan wala gihapoy tubag or update ang mga CP numbers o sub cannot be reached. Daghang salamat gikan kang Kadmir Narido. Okay, so pahalipay. The first dose ko po, Moderna sa Mati City, September 1 po. Since dito na po ako nag-work sa Davao, pwede po kaya ako dito na lang magpa-second dose. Gikan ka Heartsyang. Yes, pwede si Heartsyang magpa-second dose sa imong Moderna din niya. All you have to do, Miss Heartsyang, i-check lang sa City Government of Davao ang Facebook page ang schedules and available vaccines sa mga open ng mga vaccination sites na din nakapost. Okay. Another mangutana lang unta ko, wala man ko na-receive ng text regarding mag-second dose schedule. Akong first dose is AstraZeneca sa People's Park September 8. Ni-check ko sa mga schedule, wala may available nga Astra. Asa man mi pwede magpa-second dose? Oh, concern ni siya, ma'am. Murag June na siya for second dose but wala daw yung announcement para sa iyang second dose ng AstraZeneca. Kompleto ba ta sa supply karon nga any brand dito sa Davao City? So far, Mike, base sa report sa vaccine cluster kaganina, wala po sila giingon na dunay brands na dunay kakulangan. Kung unsa po tong nakasulat dito sa vaccination card na gihatag nimo, maupo to ang imuhang schedule. Ayan. Ma'am Rosie, balik lang siguro po ka sa imuhang vaccination site kag adtuan ug ginalang siguro ta maghulat og text. Paki-check sa imuhang vaccination card kung ano sa imuhang schedule, unresponsive ang hotlines, concern sa PM, pwede na mag-event. Another question, gikan kang Samantha of First District, pwede na ba daw mag-event like mall shows? Allowed na daw tanan per our prevention and enforcement group. All events are allowed except na lang ang sabong and ang casino, which needs a permission gikan sa national government. Otherwise, pwede na. Okay. Good luck. Mag-remind lang po sa tanan na
although it is allowed, it doesn't necessarily mean that it is safe. Yes. Oo, that one too. So, if you can avoid, then it would be best. But if you cannot avoid, do not take off your mask. Okay. During ba sa task force, COVID-19 task force meeting na to, ma'am, naabag hapoy presentation ng ato ang PSSCC as to the number of apprehensions due to violations sa health protocols? Right, opo. Doon ay presentation kaganina ang ato ang City Treasurer's Office since sila ang nag-collect sa mga fines may. But I do not have a copy of the presentation that was presented earlier dito sa meeting. Okay. Naagihapon may. Okay. So usab na sa ato ang kinanglan nga hinumdumon nga tuod man nga naa na tay sa alert level 2, daghan na ang mga butang nga allowed pero ay kalimot nga naabot tay ordinansa nga ginapatungman dinhi, especially katong sa mga kuan na nakalimot na nga magsuot og mask og tarong ay kamog pumpiyansa tungod kay mas uptick karon ang ato ang Prevention Enforcement Cluster tungod sa kadaghan sa tao sa palibot and because of sa paglusen sa restrictions and regulations. Na anonymous nga question. Wala ba media party si Mayor kay last na ba niya CM? Wala po parties coming from the city government of Davao tungod kay again, I repeat, dili na ko gusto nga manggikan sa city government of Davao ang hinungdan kung ano dunay outbreak. The reason why hantod karon wala gihapon tay events, wala tay activities, wala tay programs, wala tay gatherings, definitely wala parties coming from the city government of Davao. Yeah. But we have prepared gifts for everyone, for all the Davaoenos. Okay, ayan. More question gikan kang ayan, Kuya Carmelito Francisco of Mindanao Times. Quick follow-up lang. Since gi-allow na sa national government ang mga activities, will she now allow sabong? As I said kaganina, under Alert Level 2, per our Prevention and Enforcement Group, under Alert Level 2, allowed na tanan except casino and sabong which needs permission from IATF or the Office of the President. Naapot na siya sa guide nila. Okay. Sa national government. Ayan. Di pwede ang sabong. Okay, another. Good afternoon po. Ask lang po kami. Ano ang paraan para makakuha ng panibagong vaccine card? Kasi one of our staff ay nawala ang kanyang vaccine card. Gikan kang Mr. John Morales. Ang ato ang vaccine cluster, naa sila office may dinha sa teen center. Yes. Sa tapat sa People's Park. Tapat po sa People's Park. Maupo na siyang office sa vaccine cluster. You may want to ask, inquire dito sa ilaha paon sa mag-replace og vaccine card. In any event, the vaccine card is not it only reflects katong details sa imong pagpapakuna. If you go out of Davao City or even there is a Davao City, ang ginagamit is ang VaxCert. So pwede na lang kamukuha na lang sa imong VaxCert online and then mo imong gamiton as proof of your vaccination. Yan. And para sa kasayuran pud ma'am no sa ato ang mga tigpaminaw kung maghisgot og VaxCert, VaxCert PH pwede na inyong Google sa Google mo na i-type ninyo dito sa search box VaxCert PH mo gawas na dito ihatag lang ninyo ang mga details sa ginapangayo dito. And importante nga naamoy details sa inyong first dose sa pagpabakuna and second dose sa pagpabakuna at sa kibakunahan in both doses because kinahanglan na sila nga mga impormasyon. And I got my VaxCert na po di ay so proud ko na anak ko kuan kaning QR code para sa pagpamatuod nga fully vaccinated na ko. Yeah. Gaya na ko nakasumpay. Ang inyong pong vaccination record is also available din sa inyong BQR. Except that sa pagkakaroon, we still have 300,000 mga good records that are untagged. That is the reason why dili nato ginagamit ang ato ang BQR. But once ma-resolve nato ang 300,000 individuals,
maghimo ng online ang inyong vaccination record din sa inyong DQR. So there is no need to carry around the vaccination card. Plus online siya na. Ayan. Actually, ma'am, opo, no, naapay gamay nga issues about sa kining kuan, kaning sa DQR, like sa ako ang kabahin is partially vaccinated lang gihapon ko. But we understand sa kadaghan nato nga mga Davaoenos o sa kadaghan nga himo pod karon sa ato ang DQR system, so magpaabot lang ta. Anyway, naamay laing pamaagi para angkon ta og kining lehitimo nga pamatuod nga may kalabutan sa to ang vaccination status. Kaya daghan naman gud pod ang nagapangutanan ni ini ma'am, kay syempre na yung mga ubang lugar nga posibleng di sila makahimo sa kung unsa ang ilang mga kinahanglan buhaton because manginanglan og proof of kining full vaccination. So wala ta na dili sa Davao City. Okay? Mayor, salamat sa pahalipay. Nadawat na nako ang pahalipay, Mayor. Pa-shout out, Mayor, si John Lloyd Concepcion Santos. Mamay and Mayor, ako ang anak wala. John Lloyd Concepcion Santos, congratulations. Sana all, wala problema sa DQR. That's true. Ayan, and si Ma'am Jasmine Alfanta Zambales, Mamay and Mayor, ako ang anak wala record nga vaccinated na siya, fully vaccinated na siya katong June. Okay, mo nang gi-explain ka ganina ni Mayor nga kuan nga naapay kinahanglan nga ayuson plansyahon din sa ato ang DQR system, may kalabutan sa vaccination status. So we'll wait, no? Kuan lang. Yes, May. Pwede ra pod sila sa VaxCert, May, which is also accepted nationwide. Actually, ang ginadawat yun nationwide is sa VaxCert. Ayan. So sa mga VaxCert kinahisgutan nila Mayor. Kana siya online na siya nga pamaagi para nga magpamatuod nga ikaw fully vaccinated or unsa ang imong vaccination status para nga makasulod ka na nga site. I-google lang ninyo hawat man taan na. Google ka, imong i-search sa search box, ay imong i-type sa search box VaxCert, VaxCert PH. Cert CERT PH. Yan. Okay. Oh, Mamay pa-ask. Ngano daw nga dili parehas ang amount? And nganong dili daw ang sabay sa ang pahalipay? Okay. Sa DQR, May, it's the same, same lang na siya tanan. Ang sa DQR po na grocery packs, same lang na siya og amount. Cost, I mean. Same lang na siya og cost ang per grocery pack na to. Okay. Good PM, paano po makuha ang PWD payout from city office daw po? Kasi nilista po kami ng barangay pero until now wala pa pong update. Since yung kakilala kong PWD naka-payout na po ng 3K, wag lang pong i-mention ang pangalan ko. Paano daw po makuha ang payout? Is there such thing as payout? Daw, wala man tayo payouts. Ma'am, asa ni ma'am? PWDs. Ang iyang giingon is PWD payout from city office daw po. Okay, ang barangay daw ang naglista sa ilaha. Okay, gain na lang mi og details ani Ma'am Vivian, pero na ako i-send ay sa imong mayor nga. Where is that? Nga tawag ni mo ni ini, naga-circulate sa social media. Okay, hinay man ang ako ang net, unya na lang. Nay naga-circulate, ma'am, sa social media nga photo nga way laing source kundi probably daga city government. Kana, I think maoning hinungdan kung ganong dunay mga pangutana nga, nganong lahi man amo, lahi man ila. Ay, kahinay gid ay sa ato ang signal, no? Okay.
Sige lang, hulat na lang ko. Anyway, pagpasabot na lang po nato ma'am sa to ang mga tigpaminaw di ay about sa pahalipay kay nay uban nga na ay lahipod nga reaksyon nga nagkakwartaan ng City Hall kanilang gyud maghatag na lang mo na lang gyud yung 500 ka na mga anak nga mga kuan ma'am. Anak nga mga reaction ikan sa to ang mga netizens. Ang sa grocery packs, Mike? Opo, oo. Pagpasabot na lang sa ato ang mga tigpaminaw. Opo. Oo. Ang grocery packs, we have prepared approximately 1.3 million, no? Kung less unta tong mga tao na ginahatagan nato, mas madaghantag na mahatag. But as what we did in the previous years. Opo. But this year, manggod, since gitagaan tanan through their DQR, because dili man nato ma-determine kung kinsa tong moadto dito sa taal or kinsa tong manginahanglan o grocery packs. So the decision was to give to everyone. Therefore, gi-reduce ang total cost per grocery pack. Okay, ayan. So, pagpasabot na siya sa ato ang tanan no regarding niini nga distribution this year. Pasalamatan nato nung naatay madawat. Anyway, na question ma'am gikan pod kay Ma'am Dang Jumala of the XRP Radyo Pilipinas. After na institutionalize ang Davao City Madrasa Mayor, what's next? Naabay plan to increase their budget po? Ang ato ang madrasa program, ato na siyang kaniadto manggod wala siya executive order, no, so they just organize themselves ang katong office sa karon because nakita nato na siya ng problem na wala gyud karong nga structure. Ato ang gibuhatan sila og executive order para naana dito ang klaro nga structure sa ato ang madrasa program. Giling pod nato sila sa madrasa program sa Department of Education since dapat accredited siya sa ilahang ALS. So giayos na nato na sila. Is there an additional budget? Sa pagkakaroon wala po because doon na nagyud na sila budget previous years. Nag-ooperate na sila previous years. Sa pagkakaroon lang gibutangan gyud nato og executive order kay para didto maklaro kung unsa gid ang function na sa opisina and dili ma-confuse ang mga tao nato nga nagatrabaho para sa ato ang madrasa program. Ayan, okay. Anyway, ayan, ang atong oras ma'am is 2:23 and on karong 2:30 na ay maagwapo kaayo nga kanang atangan ang ato ang mga netizens. Yan, mga netizens kay dinhi naman nato makita sa Facebook, no? Atong i-invite ma'am ang ato ang tigpaminaw, no? Sa premiere sa department heads Christmas presentation with your special participation and the vice mayors. Karon? Dere? Opo, 2:30. Oo. Yes, ma'am. After sa to ang live, ma'am. Okay. Yes, oo. Katong giandam, no? Unsa kaya ang Opo. surprise ni Mayor Inday Sara Tabe? Ang tradisyon man gud nato diri, if you can remember before the pandemic, do na tay tradisyon diri sa City Hall, sa City Government of Davao that our department heads prepare a Christmas presentation once a year na nila ginabuhat nila para sa mga city government employees of Davao. And since this year wala tayong nga panagtapok Christmas presentation, we decided na same as last year, buhaton nato siya pre-recorded and in groups, in small groups lang nato siya buhaton. So there is a presentation that was prepared for this year to be presented to the entire Davao City na sa pagkakaroon because dili lang man City Government of Davao ang ato audience online. Ayan. So that is our small, based on tradition, that is our small nga pahalipay sa mga kaigsuunan natong Davaoenyo coming from the department heads of the City of Government of Davao, including our Vice Mayor and our councilors. Ay,
Apil na ang mga counselors ron. Okay, so otaan ang atangan mga higala ha. Alas 2:30 na karong hapuna after sa ato ang live with Mayor Inday Sara. And since ma'am next Monday, di man ta magkaoban diri live because that's the schedule of your State of the City address, no? December 20, 1 to 2 p.m. and next Saturday is Christmas Day. Pasig na kay Christmas message to all Dadabawenyos nga naminaw karon. Yes, ang ako ang Christmas message para sa tanan mga kaigsuonan natong Dabawenyo, usabon lang nako no, it does not mean na tungod kay allowed na ang isa ka event or isa ka gathering or isa ka program under alert level 2, it does not mean na safe na siya nga buhaton. It is allowed, but I strongly encourage you to avoid attending events and gatherings nga dagko, nga daghang tao. But if you cannot avoid attending these activities, then please make sure na nagsuot mo og mask and naamoy dalang ninyong kaugalingon ninyong alcohol para malimpyuhan ang inyong kamot. And let us not forget the people who are still struggling right now with the effects of the pandemic, whether it be economic, physical, or mental, or psychological na effects sa ilaha sa pandemic. Let us pray for them, and especially pod katong mga taong nawalaan og mga trabaho tungod sa pandemya. We also should remember and pray for the lives lost, no, and the families who lost loved ones during this pandemic na nagsakam sa mga COVID-19 complications. We must remember them this Christmas season and pray for them. And finally, I hope that you spend your Christmas with your loved ones and the people who matter in your lives. If you have to attend a party, make sure that party is worthwhile, no? Naa dito ang mga tao nga importante sa imuhang kinabuhi. If dili man lang na sila importante, then I suggest you just skip that party altogether. So I hope that your gatherings with your loved ones and your families and the people who matter in your lives will be meaningful and will be in thanksgiving for the blessings of good health nato sa ato ang mga kaugalingon nga kinabuhi. So Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong tanan. Ayan. Thank you so much, Mayor. Naa ba kay announcement or kinibang lain pang mensahe nga wala na ito na-cover sa ato ang discussion this afternoon? Right, opo, May. Magpasalamat ko sa ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo sa ilahang pagsabot sa mga COVID-19 regulations na gi-implement nato for the past year and a half, sa inyong pagpasensya sa ato ang mga prohibitive, no, na mga regulations. And magpasalamat ko sa inyong pagsuporta, pagdawat sa ato ang rollout sa COVID-19 vaccination nato, and sa inyong padayon nga suporta sa tanan programs, activities, and projects of the City Government of Davao that is not related to the COVID-19 response. And magpasalamat ko sa tanan honest and hardworking na mga city government employees of Davao. A special shout out sa atong technicians, sa atong engineers dinha sa Davao City Disaster Radio na naatay ngani na platform para maistorya nato ang ato ang mga kaigsunan Dabawenyo pinaagi sa radyo o sa ato ang social media accounts. Bago ta matulog unyang gabi, let us not forget to pray for that miracle na mawala na ang COVID-19.